So ayun, una muna natin gagawin, punta muna tayo sa Play Store. Ayan, and then search natin yung app. Ayan, so search natin dito yung Mabilis Cash. Ayan. And then gagawin natin, click natin yung install. So install muna natin siya para magamit natin yung application para makapag-loan tayo. And then after natin ma-install, click lang natin yung open. And then after nyan, dito tayo mapupunta, click lang natin yung next. Ayan, and then click din natin yung allow. Yan. And then allow ulit. Yan. So tapos nyan, dito tayo mapupunta, lagay lang natin yung ating mobile number. And then after natin mailagay, makikita natin dito sa ibaba yung verification code. So click lang natin yung get. Ayan. And then antayin lang natin mga ka-vlog na ma-receive natin yung verification code. Automatic na ma-receive natin yung sa text. And then after natin ma-receive, input lang natin dyan yung verification code. And then click natin yung next. Yan. And then after nyan, dito tayo mapupunta. Hihingi niya sa atin yung ating personal information. So guys, gawin natin, fill upan lang natin lahat ng hinihingi dyan. So yung una is yung ating first name. Ayan. Then sunod is yung middle name. And then next yung ating last name. So next is yung ating gender. Yan. Then kapag nakapili, click natin yung confirm. Ayan. Next is yung ating birthday, month, date, and then syempre yung ating taon. And then confirm lang natin. Sunod naman is yung ating education level. So piliin lang natin kung ano yung natapos natin dyan. Then click natin yung confirm. Sunod naman is yung ating marital status. Click natin. Ayan, hanapin natin kung ano ba yung status natin dyan. And then kapag okay na, click lang natin ulit yung confirm. And then, so next naman is yung ating purpose of loan. Yan, click natin yan. And then, piliin lang natin kung saan natin ba gagamitin yung ating ilo-loan. So, halimbawa sa akin, pay bills. So, ayan, kapag okay na, click lang natin yung confirm. So, next is ilagay natin yung ating email address. Next is yung ating residential address. So, ayan, hanapin lang natin kung saan located ba yung ating address. And then kapag okay na, so click lang natin itong confirm. And then sunod is yung ating detailed address. So lagay lang natin yung ating buong address dyan. And then next naman is yung ating length of residences. So kung gaano tayo katagal nakatira sa ating lugar. And then click confirm sa taas, yan. So next naman is nakalagay dyan optional information. So depende sa inyo kung maglalagay kayo o hindi. So sa akin lalagyan ko lang din siya. So depende sa inyo kung lalagyan nyo o hindi yan. And then kapag okay na, click lang natin yung next. So ayun, dito tayo mapupunta, face recognition. Please make sure you are in a freight environment and your face is facing the lens horizontally. And then click lang natin yung next. And then after nyan, click natin yung allow. Ayan, so ayan, susundin lang natin yung instruction dyan sa baba. Ayan, so kung ano nakalagay, sundin lang natin. Ayan. And then after nyan, dito tayo mapupunta. Kung hihingan nila tayo ng contact person. So pwede natin ilagay ang ating kapatid, kuya, nanay, kaibigan. Lahat ng pwede natin ilagay. So pwede natin ilagay dyan. So lagay natin yung kanilang mga pangalan, number, at kung kaano-ano natin sila. So ayan, so bali 3 nga pala yung hihingiin nila dyan. So fill upan lang natin lahat yan. So ayun mga ka-vlog, fill upan ko muna siya.
So after natin mailagay yung tatlong contact information, so click lang natin yung next. And then dito naman tayo mapupunta, working information. So lahat dyan fill upan lang natin mga ka-vlog kung ano ba yung trabaho natin. After natin mailagay yung ating job type, so lagay naman natin yung length of employment natin. So kung gaano tayo katagal sa ating trabaho, ayan. Hanapin lang natin and then pagkalagay natin, click natin yung confirm. So next naman is yung ating payment period. So sa akin, tulad sa akin, weekly yung sahod ko. So gagawin natin, piliin natin siya and then click natin yung confirm. And then next yung ating total monthly income. So ayan, lagay natin kung magkano ba yung kinikita natin sa loob ng isang buwan. Sunod is yung aking next payday. So click natin yan kung kailan yung sunod ng aking sahod, and then lagay natin, no. And then kapag nailagay natin, pag okay na, so click lang natin yung confirm. Sunod is yung ating loan status. So sa akin, dahil ito ay first time ko mag-loan dito, so ang pipiliin ko dito is no loan. And then click natin confirm. And then sunod naman is yung ating company location. So hanapin lang natin dito. Sa akin dito sa, syempre dito sa Metro Manila. Ayan, then Pasig. And then hanapin natin yung barangay. Then after confirm. And then next naman is yung detailed address ng ating company. So ilagay lang natin yung buong address ng ating company dyan. So ang sunod naman is nakalagay optional information, company name. So depende sa atin kung maglalagay tayo ng pangalan ng ating company. So sa akin, lalagyan ko lang. So pero kayo, depende sa inyo kung lalagyan nyo o hindi. Pwede naman. And then next, company phone number. So ilagay lang natin. So kapag okay na, click lang natin yung next. Sunod is ID information. So ID type, yan, click natin. Then hanapin natin yung ating ID na gagamitin. So sa akin is ang gagamitin ko siguro dito is yung aking TIN ID. And then confirm. Ayan. And then after nyan, nilagay lang natin yung ID number ng ating ID na gagamitin. So next naman is yung ating ID photo. So click natin to, yung front na nakalagay. Yan. Click natin and then dapat naka-ready na yung ating ID na gagamitin. And then ayan, so kukuhaan natin siya ng picture. Yan. And then click natin yung camera na yan. Then click natin yung check. Ayan. So ayan, hindi ko siya ma-next kasi makikita nyo naka-red yung baba ng aking TIN ID number. So nakalagay kasi dyan is the length of the TIN ID should be in 12 to 14 digits. So yung TIN ID ko kasi is nung una pa ito. So ngayon kasi 12 to 14 digits. Dagdagan lang natin ng 3 0 and then click natin yung next. So after natin maklik, dito tayo mapupunta. Nakalagay dyan payment method. So click natin yung add. And then meron tayong pagpipilian dito, add bank card and then add e-wallet. So pipiliin ko yung add e-wallet. And then so automatic lalabas yung ating name. Then piliin natin yung GCash and then click natin yung submit. And then ayan, ngayon naman is kailangan natin ilagay yung ating GCash number. So make sure mga ka-vlog na tama yung number ng GCash na ating ilalagay kasi once na naaprubahan tayo sa ating loan, automatic na papasok sa ating GCash yung ating loan. And then after nyan, click lang natin yung done sa baba and then submit lang natin mga ka-vlog. So ayun mga ka-vlog, kung makikita nyo review past, ibig sabihin na naaprubahan yung aking loan.
So, maya-maya lang marireceive ko na yung aking pera na ni-loan sa Mabilis Cash. So, ayun lang mga ka-vlog. So, sana may naitulong sa inyo ang simple yung tutorial na ito. And then, kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then, maraming salamat nga pala sa panunood ng mga video ko.